Aming Ama, nais po naming hilingin ang pagsama ninyo sa amin pong maikling oras ng pagbubulay sa iyong banal na salita. Nais po naming hilingin ang pangungusap ninyo sa amin. Nawa ay maranasan namin ang iyong biyaya at ang iyong kapangyarihan. At nawa, O Diyos, ang iyong banal na salita ay magsilbing kalakasan at encouragement sa amin upang makapamuhay ng ayon sa iyong kalooban. At lubos na magpahayag ng aming pagtitiwala at pananampalataya sa iyo sa pamamagitan ng pagiging mapanalanginin at pagdulog sa iyo at pagtitiwala sa lahat ng mga nangyayari sa buhay namin. Aming Panginoon, lalong-lalo na sa panahon ngayon, nais namin, O Diyos, na lumapit sa iyo at magtiwala sa iyo, umasa, Panginoon, sa iyong pagliligtas, sa iyong pag-iingat, at umasa, Panginoon, sa iyong kapangyarihan na kayo ang nakakaalam ng higit na makabubuti sa aming lahat. At kayo may kapangyarihan na isa katuparan na iyong kalooban sa buhay namin. Kaya, Panginoon, nais po naming hilingin na samahan niyo kami sa aming pong pagpapahayag at pakikinig na iyong banal na salita. Nawa, O Diyos, ay magsilbing kalakasan ito ng aming pananampalataya sa iyo at patuloy naming masunod ang iyong kalooban. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Luke chapter 22 verse 41. Luke 22 verse 41. Ganito po ang sabi sa NIV. He withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down, and prayed. Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done. An angel from heaven appeared to him and strengthened him, and being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Ganito po ang sabi ng Tagalog. Lumayo sila sa kanila nang may isang pukol ng bato, saka lumuhod at nanalangin. Ama, wika niya, kung maaari ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Napakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Tigib ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. So, dito sa description pa lamang ng panalangin ng Panginoon, makikita natin yung seriousness, yung bigat, yung intensity ng pagluhog ng Diyos o ng Panginoong Hesus sa Diyos tungkol sa kanyang kalagayan. At marahil kung meron man sa ating nakaka-relate sa ganitong klaseng seriousness o taimtim na panalangin ay kapag nalagay tayo sa sitwasyon na ang pinag-usapan ay buhay at kamatayan. Kapag ang mahal natin sa buhay ay nalagay sa panganib. Karamihan ng mga kahilingan naman natin on a normal situation ay hindi ganito ang hinihingi na uri ng panalangin. Pero sa puntong ito, makikita natin kung gaano ang Panginoong Hesus mismo nagpakita ng isang panalangin kung saan nakataya yung kanyang buhay sapagkat alam na alam ng Panginoon ang kalooban ng Diyos kung bakit siya ipinanganak. At alam na alam ng Panginoong Hesus kung ano ang mangyayari sa kanya, kung kailan ito mangyayari. At nung gabing yon, alam ng Panginoon kung ano talaga ang mangyayari. Kaya alam ng Panginoon kinabukasan na wala na siya. At tinupad na ng Diyos ang kanilang kasunduan o yung kalooban ng Panginoon ng pagliligtas para sa katubusan ng lahat ng pinili ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Bible, ang Panginoong Hesus ay lumayo sa mga disciples and then lumuhod siya sa Panginoon at siya ay nanalangin, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Nais kong hati-hatiin yon at makita ho ang ilang principles tungkol sa pananalangin. Yung statement na yun ng Panginoon na, Father, if you're willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Una, ilang bagay mapapansin natin dito. Una, sa pananalangin, kinakailangan na kilala natin o kilalanin natin, we must acknowledge the sovereignty of God.
Kailangan kilalanin natin yung pagiging makapangyarihan ng Diyos na siya talaga ang Diyos na nakakaalam ng higit na makabubuti. Siya ang Diyos na hindi po pwedeng utusan na kahit sa panalangin, kundi siya ang makapagsasabi at magsasakatuparan kung ano ang kalooban niya. Kaya ang sabi ng Panginoon, Lord or Father, if you are willing. When we pray, we do not really command the Lord kung anong dapat niyang gawin. Ang panalangin ay hindi pag-utos sa Diyos, sapagkat sino naman tayo para utusan ng Diyos? Minsan nga lang, we behave as if we are the one telling God what to do. Parang inuutusan natin ang Diyos, sinasabihan natin kung anong dapat ibigay sa atin, anong hindi dapat natin maranasan, ano yung mga bagay na gusto natin mangyari sa buhay natin, at nariyan ang Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin para bang inuutusan natin, sinasabihan natin ng Diyos ng mga bagay na dapat gawin niya at hindi niya dapat gawin. Kapag magbabiyahe tayo, sinasabihan natin siya kung anong dapat niyang gawin sa atin. Kung dapat ingatan, ipinahabili natin yung mga mahal natin sa buhay na dapat ingatan niya habang wala tayo. Na para bang we are the master and He is our servant. Na parang tayo ang mas mataas kaysa sa Diyos. Pero ang totoo, ang Diyos, siya ang makapangyarihan sa lahat, at tayo ay mga servants niya, mga nilikha niya. Kaya sa panalangin, we do not really command God. Instead, we say, Lord, if you are willing. Merong acknowledgement, merong pagkilala dun sa pagiging makapangyarihan ng Diyos na kung hindi niya loloobin ang anumang bagay na hiningi natin sa Kanya, siya pa rin ang Diyos na may kapangyarihang magsabi ng oo o hindi. Another thing, ang panalangin ay hindi pag-utos sa Diyos at hindi rin ito magic, hindi rin ito manipulation of the powers nang sa gayon mangyari ang kalooban mo. Minsan kasi merong pananaw na para bang ang panalangin ay merong formula. Na kapag nasunod mo ang tamang formula, kumbaga nagawa mo yung dapat mong gawin, nang sa gayon na please mo ang Panginoon, then you can ask, pwede mo nang hingin ang gusto mo sa Kanya. Na kaya nga minsan merong mga nag-iisip na pag manalangin ka, dapat ganito ang magkakasunod. Kasi pag hindi ganyan ang pagkakasunod-sunod sa panalangin, hindi ka pakikinggan ng Diyos, hindi tutugunin ng Diyos ang inyong panalangin. Minsan naman mayroong mga panata na sasabihin, kinakailangan makumpleto mo ang pagdalo sa ganitong gawain nang sa gayon ay maibigay ng Diyos ang kahilingan mo. O kaya naman ay manalangin ka ng ganito, kadaming ganito, at pagkatapos 5 ganito, 5 ganito, 10 ganito, then you'll get what you're asking for. Para bang may formula na you can manipulate God. You can manipulate the powers of God, the hand of God, so that you can get what you want from Him. Ang panalangin ho ay hindi ganon. Sapagkat hindi mo po pwedeng mamanipulate ang Diyos at ang Kanyang kapangyarihan nang sa gayon makuha mo ang gusto mo sa Kanya. Hindi siya genie na if you rub the jar properly, sa tamang paraan, then the genie will come out, and if you ask the right request, then He will give it to you. Hindi ganon ang Panginoon. Ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan, alam niya ang Kanyang kalooban. Kung kalooban niya, ibibigay niya. Kung hindi niya kalooban, hindi niya ibibigay. Sapagkat siya ang Diyos. So first and foremost, katulad ng panalangin ng Panginoong Yesus, sabi niya, Lord or Father, if you are willing. Dapat matandaan natin yon, sapagkat minsan, ang attitude natin sa panalangin ay hindi ganyan. We always have to remember that prayer is called prayer because prayer is pleading before God. Pakikiusap yan. Ang ibang mga salitang ginamit sa panalangin ay pamanhik, pagsamo. Pakikiusap yon ng taimtim sa Diyos na makapangyarihan na nawa kung loloobin niya, ibibigay niya ang ating hinihingi. Pangalawang bagay, ang panalangin is presentation of our request to the Lord. We acknowledge that God is sovereign. Kinikilala natin na ang Diyos ang makapangyarihan. Siya ang magbibigay o hindi magbibigay. Yung kalooban niya ang ibibigay niya. Kung hindi niya kalooban, hindi niya ibibigay sa atin. Siya ang Panginoon. Pero just the same, we still present. Pinapahayag pa rin natin yung ating mga pangangailangan sa Diyos. Prayer is presentation of our request to the Lord. Tingnan niyo ang panalangin ng Panginoon. Sabi niya, Father, if you are willing, take this cup from me. Kung payag po kayo, Panginoon, kung kalooban ninyo, kung loloobin ninyo, alisin niyo po ang sarong ito. Take this cup away from me. Anong tinutukoy ng Panginoon?
Ang Panginoon ay tumutukoy dun sa parating na kamatayan. Yung pagdurusa niya sapagkat siya ay ipapako sa krus. Akalain nyo, from the very beginning, from eternity past, alam na ng Panginoon ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Ama, at siya ding kalooban niya, ay ang siya'y mamatay sa krus. Ibig sabihin, no questions about that. Wala nang kahit ano pang negotiation about that. Alam ng Panginoong Jesus kung ano ang kalooban ng Ama. Alam ng Panginoong Jesus na dapat matupad ang kalooban ng Diyos. Pero just the same, sa panahon ng kanyang pananalangin, sinabi pa rin ng Panginoon, Lord or Father, if you are willing, take this cup away from me. Alisin niyo po sa akin ang sarong ito. Parang mali yung prayer ni Jesus, di ba? Parang mali sapagkat hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos. Pero precisely, we get the point. Sa panalangin, ang pananalangin ay ang paglatag ng iyong kalooban sa Diyos. Ito yung pagpapahayag, paglatag sa harapan ng Diyos kung anong laman ng puso mo. Katulad ng Panginoong Yesus, sabi niya, Panginoon, kung payag po kayo, if you're willing, take this cup away from me. Or, huwag niyo na pong payagan na ako'y mamatay sa krus. So, I think we have to understand na yung pananalangin ay ang pagiging lubos na matapat sa harapan ng Diyos at pagsasabi ng laman ng ating kalooban sa Panginoon. Minsan alam natin na parang hindi ito ang kalooban ng Diyos. And yet, just the same, we come to the Lord, lumalapit pa rin tayo sa Diyos, nakikiusap tayo sa Diyos at humihingi tayo talaga ng ipinapresent natin ang laman ng puso natin sa Panginoon. Nais kong gumamit ng isang example dito. Ito ay makikita sa 2 Samuel chapter 12 verse 13. Kung meron kayong Old Testament, pwede niyong tingnan yan. Hindi ko lang alam yung iba't ibang version ninyo, pero pwede kung hindi niyo masusundan agad, pwede niyo pakinggan ang aking babasahin. 2 Samuel chapter 12 verse 13. Ganito ang sabi. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh, o nagkasala ako sa Diyos. By the way, ikwento ko na lang sa inyo yung pangyayari before this. Naalala ninyo na si David, siya ay lingkod ng Panginoon, siya ay hari, mabuting hari, masunurin sa Diyos. Pero, nagkaproblema si David. Nagkasala siya sa Panginoon. Nakakita siya ng isang babae, nagustuhan niya, pinatawag niya, pinakuha niya, at sinipingan niya. Nagkasala siya sa Diyos. At para pagtakpan ang kanyang pagkakasala, ipinapatay niya yung kanyang asawa. Para sa isang lingkod ng Diyos, ito'y malaking pagkakasala at kinumpronta siya ng the prophet Nathan. So, ito ang conversation after the confrontation or during the confrontation. Sabi ni David, nagkasala ako sa Diyos. So, inamin niya ang kanyang pagkakasala. Sumagot si Nathan, pinatawad ka na ng Panginoong Diyos at hindi ka mamamatay. So, malaking relief yun, no? Sa halip na parusahan siya at patayin siya, sabi ng Panginoon, hindi ka na mamamatay. Pinatawad ka na ng Panginoong Diyos sa iyong pagkakasala. Ngunit, dahil nilapastangan mo ang Panginoong Diyos, ang magiging anak mo ang mamamatay. Yung bunga ng kanyang pagkakasala. So bilang isang magulang, bilang isang ama, kahit pa bunga ng pagkakasala yun, masakit yun. Pero yun ang sabi ng Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay. Pagkatapos nito, umuwi na si Nathan. So, tulad ng sinabi ni Yahweh, o ng Panginoong Diyos, ang anak ni David na asawa ni Uriah, o sa asawa ni Uriah, ay nagkasakit ng malubha. So, kung kayo si David, sasabihin niyo, eto na. Eto na yung sinasabi ng Panginoon. So, nagkasakit ang kanyang anak. Hindi na kinakailangan magtanong pa ni David kung ano ang mangyayari. Dahil sinabi na ng Panginoon sa pamamagitan ng prophet that the child will die. Mamamatay siya. Pero tingnan niyo ang ginawa ni David. Verse 16, nanalangin si David sa Diyos para gumaling ang bata. Baligtad, di ba? Ang sabi ng prophet, mamamatay ang bata. Nung magkasakit,
Alam niya na kung ano mangyayari sa bata. Mamamatay ang bata. Sapagkat yun ang sabi ng Diyos. Pero si David, ang reaction niya, hindi niya sinabing, naku, ito na ang sinasabi ko, hintayin na lang natin mamatay. Ang resolution niya ay nanalangin siya sa Diyos para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng panluksa at nag-ayuno, nag-fasting siya. At sa lupa na higa ng gabing yon. Lumapit sa kanya ang matatandang pinuno ng palasyo at hinimok siyang bumangon, ngunit tumanggi siya. Ayaw rin niyang kumain. Pagkalipas ng 6 na araw, 6 days, ganun yung struggle niya sa Panginoon. He was praying, asking God for healing, na huwag mamatay ang bata. Pagkalipas ng 6 na araw, namatay nga ang bata. He died according to the statement to the word of the Lord. Namatay ang bata. Hindi nila ito masabi kay David, nung mga tao sa palasyo. Sapagkat iniisip nila lalo silang hindi pakikinggan ito at sa halip ay gumawa ng marahas na hakbang. Delikado kapag nalaman niya na namatay ang bata. So ayaw nilang sabihin, hindi nila masabi. Nakita ni David na nagbubulungan ang mga alipin, kaya naghinala siyang patay na ang bata. Napansin niya yung mga servants sa palasyo. Marahil nabasa niya at naintindihan niya kung anong ibig sabihin nun. At nagtanong siya, patay na ba ang bata? Pagkarinig nito, ang sagot ng mga alipin, patay na nga po, kamahalan. Pagkarinig nito, bumangon si David, naligo at nagbihis. Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, nagpatira pa at nanalangin. Pagkatapos, umuwi siya at humingi ng pagkain. Tinanong siya ng kanyang mga tauhan, hindi po namin kayo maintindihan. Noong buhay pa ang bata, nag-ayuno kayo at tumangis dahil sa kanya. Ngayong patay na, bumangon kayo at kumain. Sumagot si David, noong buhay pa ang bata, ako'y nag-ayuno at tumangis sa pag-asa. Ako'y umaasa, nakahabagan ako ng Panginoong Diyos at paggagalingin ng aking anak. Ngayong patay na ang bata, bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba ang kanyang buhay? Balang araw, susunod ako sa kanya, ibig sabihin, mamamatay din ako, ngunit hindi na siya babalik sa akin. Sumapasin niyo yung ganong pananaw, ganong pagkilala na sinabi na ng Panginoon na mamamatay ang bata, pero hindi niya isinuko agad. He struggled for 6 days at nakipag-usap siya sa Diyos na nalangin siya ng taimtim, hindi siya kumain, nagdamit siya ng pang-ayuno o ng pangluksa at sinabi niya, Panginoon, pagalingin mo ang bata. He was praying for healing, na huwag mamatay ang bata. Pero ayon sa sinabi ng Panginoon, nangyari nga ang sinabi ng Diyos. Hindi siya pinagbigyan ng Diyos. And then, what happened was, there was an acceptance of the Lord's will. Alam niyo, itong mahalagang dapat natin matutunan. When we pray, we present our concern to the Lord. Kinikilala natin, there has to be a balance. Kinikilala natin na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Yung kalooban niya masusunod. And yet, we still present our case before the Lord. Sinasabi mo pa rin kung ano kung anong kalagayan mo, ano ang laman ng puso mo. Nagiging matapat ka pa rin sa Diyos. Nagiging-struggle ka pa rin. Pero kahuli-hulihan, tatanggapin mo pa rin ang kalooban ng Panginoon. So, mahalagang tandaan natin yan. Ang pananalangin ay ang pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos at pagpe-present pa din ng ating kahilingan o laman ng puso natin sa Panginoon. Pangatlo, sa pananalangin, we submit to the will of God. Tingnan yung sabi ng Panginoon. And yet, so, sabi ng Panginoon, Father, if you're willing, acknowledgement of the sovereignty of God, take this cup away from me. Yung presentation, kung anong laman ng puso. And yet, not my will, but yours be done. So nakikita natin dun yung submission ng Panginoong Yesus, pagpapasakop ng Diyos, sa pananalangin niya pa lang, present niya ang kanyang request, and yet, meron siyang pagpapahayag ng pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos, at pagsabi na, Lord, yung kalooban niyo pa rin. So you don't really force God, hindi mo pinipuwersa ang Diyos, hindi mo inuutosan ng Diyos, kundi you humbly plead before God, nakikiusap ka, nagsusumamo ka, na sana i-grant ng Diyos ang iyong kahilingan, pero kinikilala mo pa rin na Panginoon, kayo ang Diyos, kayo ang makapangyarihan, yung kalooban niyo po ang mangyari. Bilang magulang, madalas na nagko-conflict ang gusto ko sa gusto ng anak ko. May mga bagay na sinasabi ako, halimbawa, lalo na kay Hesed, anak, mag-module ka.
Ayaw niya mag-module. May mga ganong usapan. May sasabihin ako, anak, wag mong, yung gunting, delikado yan. Wag mo ilalagay sa bed. Minsan makikita ang reaction niya. Galit siya. Minsan sasabihin ko, anak, magbibisikleta. O anak, hindi ganyan umakyat. Hindi ganyan bumaba ng bike. Masasaktan ka. Galit siya. Ayaw niyang pinagsasabihan. So ang style ko ganito. Pagka nakikita kong kumukontra, sige, mula ngayon, lahat na ng gusto mo ang gagawin natin. Huwag yung gusto ko. Kasi di ba mas alam mo ang mabuti kaysa sa'yo? Mas marunong ka kaysa kay daddy eh. Nagagalit ka pagka ako ang nasusunod. So sige, lahat ng gusto mo ang susundin natin at tingnan natin kung mapapabuti o mapapasama ka. Nare-realize niya, naintindihan niya, na kapag siyang nasunod o ayaw mag-module, huwag tayo mag-module. Tingnan natin. Para higanti ka na, lahat ka ako ng mga kaklase mo, pag nag-face-to-face na kayo, babies. Ikaw lang ang pinakamalaki. Pero grade 1 ka pa din o grade 5 ka pa din. Tingnan natin kung anong mabuti. Huwag kang mag-module. Kaya pag hindi, mag-module ako, huwag kang mag-module. Sabi ni Erin kagabi, Daddy, I quit. Grade 1, I quit. Ayaw niya na mag-aral. Umiiyak siya. So sabi ko, di bali anak, sa Monday, we will go to your school, I'll talk to your teacher, and I'll tell her that you are quitting. Pag nagbalik na tayo sa face-to-face, ganito kakalaki. Yung mga classmates mo ganyan. Hindi sila marunong magsalita. Pero ikaw ang atin ng lahat at grade 1 kayo lahat. So, gawin natin ang gusto mo. Iniisip ko lang bilang mga anak ng Diyos, bilang mga nilikha ng Diyos, iniisip natin that sometimes we behave as if we know better than God. Kaya alam natin ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ito ang kalooban ng Diyos, magpatawad ka. Sabi natin, magpatawad. Mas masarap ang makipagsuntukan eh. Hindi po pwede. Anong patawad? Ganitong ginawa niya? Parang sinasabi natin sa Diyos, naintindihan mo ba? Alam mo bang sinasabi mo? Parang sinasabi mo, alam ko. Mas tama ako kaysa sa'yo. Iniisip ko lang, halimbawa sasabihin ng Panginoon, mahalin mo si ganito. Mahalin niyo yun. Mahalin yun. Imposible ho. At sinasabihan natin ng Panginoon na parang sinasabi na we know better than God. We know, mas alam natin na mas makabubuti sa atin. And therefore, para bang dapat tayo masunod. Ang kalooban natin na masunod. Yung request natin, hindi yung kalooban ng Diyos yung dapat masunod. Iniisip ko lang na sabihin sa atin ng Panginoon, ganun ba? O sige, wag mo na akong sundin. Pabayaan mo na ang Bible. Pabayaan mo na yung mga principle sa Bible. Sundin mo na lang ang lahat ng gusto mo. Tingnan natin kung ano mangyayari sa iyo. O sige, mula ngayon, not my will, but yours be done. Paano kung ganoon sabihin ng Panginoon sa atin? I can imagine na magkakasira-sira ang buhay natin. Subukan nyo lang. Imagine nyo lang kung halimbawa lahat ng prayer request niyo, yes ang sagot ng Diyos. Can you imagine what will happen to you? Lord, gusto ko ng Ferrari. Ferrari it is. Lord, gusto ko ng 3 milyon. 3 milyon, meron mamaya. Paano kaya kung ibigay ng Diyos lahat ng gusto natin? Baka bukas patay na tayo. Baka hindi abutin ng 1 linggo ang buhay natin. Baka tayo mismong sisira sa buhay natin. Kaya minsan we struggle against God and we say, Lord, instead of saying, Lord, your will, not my will. Sinasabi natin, Lord, please, ito yung kalooban ko. At minsan sumasama ang kalooban natin. Alam nyo, sa prayer pa lang, we acknowledge from the very beginning. Si Jesus sabi niya, Lord, if you are willing, so only if it is your will, then ipapresent niya ang kanyang kahilingan. At ang sabi ng Panginoon, yet not my will. Hindi yung sinabi ko, Lord, sinabi ko, yan ang sinabi ko, but hindi yan ang gusto kong mangyari. Yan ang sabi ko, yan ang request ko, pero please, your will. Not my will, but yours be done. Yung kalooban niyo mangyari. There has to be an intentional
and voluntary submission to the will of God. Ang sabi ng Hebrews chapter 5 verse 7, during the days of Jesus' life on earth, He offered up prayers and petitions with loud cries and tears to the one who could save Him from death. Alam niyo, marahil ito yung dinidescribe ng Luke na ang Panginoon daw, He offered up prayers, nanalangin siya sa Panginoon at pagsamo sa Diyos with loud cries, yung malalakas na panaghoy, malalakas na panalangin at pag-iyak sa Diyos, and tears at pagluha to the one who could save Him from death. Kailan ba nanalangin si Jesus ng salvation from death? Ito yung time na yon. Hindi lang dinescribe ni Luke kung paano nanalangin. Ang description doon ay parang ang patak ng mga luha ng Panginoon ay parang patak ng dugo. And ang description ng Hebrews ay He offered up prayers and petition with loud cries and tears para sa kaligtasan mula sa kamatayan. And He was heard. Pinakinggan siya. Pakinggan niyo to. And He was heard because of His reverent submission. Pinakinggan siya ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Did the Lord grant His request? Binigay ba ng Diyos ang kanyang request? Sinunod ba ng Diyos ang request ni Jesus? Ang sagot ay, the Lord God heard His request, He listened to His prayers, and yet did not grant the request. But the Lord heard him. Pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin, pero not necessarily granted the request. Alam nyo, kung matututunan natin na kilalanin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at magpasakop tayo sa kanyang pagiging makapangyarihan, ang kaduluduluhan niyan, we will be able to accept the answer of God. Matatanggap natin ang tugon ng Panginoon. Tingnan niyo sabi ng Philippians 2:8, being found in the appearance of a man, He humbled Himself and became obedient to death, even death on the cross. Nagpakababa ang Diyos at naging masunurin siya hanggang kamatayan. Kanina napakita ko sa inyo yung halimbawa kung saan si David ay nakita natin yung halimbawa ng pagtanggap nung sagot ng Panginoon. Kaya nyo ma-encourage naman tayo sa another example. Sa 2 Kings chapter 20, ito naman na istorya tungkol sa isang hari ng Huda. Usually, mga hari ng Huda ay mabubuting hari. Tingnan nyo, pakinggan ninyo, 2 Kings. Kung hindi nyo mabubuksan, if you can follow me sa Bible ninyo. If not, then you can listen to the reading of 2 Kings chapter 20, verse 1. Nang panahong iyon, si Haring Ezekias ay nagkasakit ng maluba. Si Ezekias, mabuting hari siya. He obeyed the Lord. Sinira niya yung mga temples ng mga poles at yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, gamit ng mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, pinagsisiraan niya yon. And he obeyed the Lord all his life. He was a good king. Pero nang panahong yon, si Haring Ezekias ay nagkasakit ng malubha. Dinalaw siya ni Propeta Isaias at sinabi sa kanya, pakinggan nyo, ipinasasabi ng Panginoong Diyos na ihanda mo na ang iyong sambahayan sapagkat malapit ka ng mamatay. Ang hirap nun, no? May sakit ka, dinalaw ka ng lingkod ng Diyos. Anong sasabihin mo? Ay, praise the Lord, meron ng mananalangin para sa akin. Meron ng lalapit sa Diyos para sa akin. So, sinend ng Panginoon yung prophet. At ang message ng prophet, ihanda mo na ang iyong sambahayan sapagkat malapit ka na mamatay. Pag may sakit ka at ganyan na mensahe, anong gagawin mo? Sumunod ka na. Aba, at ang nagsasabi sa iyo, lingkod ng Diyos. At sinugo mismo ng Diyos para bigyan ka ng mensahe. Special. Ihanda mo ng iyong sambahayan, malapit ka na mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong yan. Alam, pagka binabasa ko, parang pambira namang mensahe ito. I can imagine the king expecting a good message from God because he was a good king. Pero very clear at very direct ang command, ihanda mo ng iyong sambahayan sapagkat malapit ka na mamatay, hindi ka nagagaling sa sakit mo yan. Walang point for misinterpretation sa message na yun. Ang linaw eh. Pero tingnan yung ginawa ni Hezekiah. Bumaling si Haring Ezekias, paharap sa dingding at nanalangin.
Kahabagan mo ako, Panginoong Diyos. Yama ako'y namuhay ng tapat sa iyo. Buong puso kong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kalooban. At napataguhoy siya sa matinding kalungkutan. He really cried out to the Lord. Talagang totoong panalangin. Hindi ito yung recitation lang ng panalangin. Hindi lang ritual, kundi talagang nanalangin si Hezekiah, asking God for mercy. Verse 4, tingnan niyo ang nangyari. Umalis si Esaias. Umalis na. Ibig sabihin, what else can you expect? So, dapat sana, pwede ka na maghintay ng kamatayan mo. Umalis si Ezekias, ngunit hindi pa gaanong nakakalayo ay sinabi sa kanya ng Panginoong Diyos, bumalik ka. Sabihin mo kay Ezekias, nung narinig ko ang kanyang dalangin at nakita ko ang kanyang pagluha. Kaya, pagagalingin ko na siya. Can you imagine? The Lord changed His mind. Humanly speaking. Makikita mo na parang ang Diyos, very direct ang kanyang message, ihanda mo ng sambahayan mo sapagkat ikaw ay mamamatay na, hindi ka nagagaling. Pero after praying, pagkatapos manalangin ng taimtim ng hari, bumalik yung propeta ayon sa utos mismo ng Diyos at ang sabi, narinig ko ang kanyang dalangin at nakita ko ang kanyang pagluha, kaya pagagalingin ko na siya. What changed the mind of God? What happened? Bakit nagbago ang salita ng Panginoon? Usually, pag sinabi ng Panginoon, yun na yun. Wala ka na magagawa dyan. Parang kay David. Mamamatay yung anak. So, nanalangin siya. 6 days. Nag-ayuno siya. Nothing happened. The child died. Pero in this case, nagbago. Anong nangyari? Alam nyo, walang ibang nangyari. Walang kakaiba except that he seriously, just like David, prayed. Pero in this case, niloob ng Diyos na i-grant ang request ng King Hezekiah. Kaya pagagalingin ko na siya. Sa 7 araw, makapapasok na siya sa templo. Mabubuhay pa siya ng 15 taon. Can you imagine? 15 years ng extension. Kung 60 ang life expectancy ng tao, yung span ng buhay ng isang tao, that's 1/4 of a lifetime. Di ba? Ang haba ng 15 years. Kung ikaw ay 60 years old na, you will be 75. Ang haba nun. Pwede ka pang mangutang. Sabihin, may magpapautang pa sa iyo ng wag lang umabot ng 30 years. So, pag mabubuhay pa siya ng 15 taon, hindi lamang yan, ililigtas ko pa siya sa lungsod, at ang lungsod na ito, sa kamay ng hari ng Assyria, ipagtatanggol ko ito para sa aking kapakanan at alang-alang sa lingkod kong si David. Doon natin makikita na sa pananalangin, ang panalangin talaga, you cannot manipulate God. You cannot really force God into doing something and into obeying you. Sa pananalangin, meron talagang pagkilala sa kapangyarihan o sa sovereignty ng Diyos. Ang pananalangin ay ang pagpe-present lamang ng ating mga kahilingan, laman ng puso natin sa Panginoon. Pero kahululihan, hindi tayo, kundi ang kalooban pa rin ng Diyos ang masusunod. Does prayer work? Nakikita natin na yung panalangin, it works. God listens to our prayers. Pero, inilalagay tayo, kapag naintindihan natin kung sino ang Diyos, inilalagay tayo nito sa tunay natin at tama nating kalagayan. When we pray, we simply present our request to God humbly, sincerely, respectfully, and reverently, acknowledging that He is our God, He is the sovereign God, His will, not our will. Yun ang mangyayari. Pero, once na nakita ng Diyos ang laman ng puso natin, pinakikinggan tayo ng Panginoon. Maybe there's one more example. If you would remember yung isang Canaanite woman na lumapit sa Panginoon at nananalangin siya, Panginoon, sa Matthew 15, nanalangin siya, Panginoon, basahin ko na lang, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may dito mugon si Jesus. She was asking for grace, for mercy. Kahabagan niyo po ang anak ko. Inaalihan siya ng demonyo at masyadong nahihirapan.
inisnab siya ng Panginoon. Hindi sumagot ang Panginoon. Kahit konti, the Lord was not moved. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at sunod ng sunod sa atin. Talagang mapilit. Talagang kung ilalagay mo sa prayer ito, talagang taimtim at makulit na panalangin. Fervent prayer. Talagang persistent, persevering yung kanyang panalangin. Na ultimong mga alagad ay naiinis na sa kanya. Ngunit lumapit sa kanya, sumagot si Jesus at ang sagot ng Panginoon is very harsh. Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ang point ay, hindi ako sinugo para sa mga hindi Hudyo. Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod sa harapan at sinabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ibahagi sa mga tuta. Ang sagot ng Panginoon, no. Pero He could have said, no. Masakit ang sagot mismo ng Panginoon. This blessing is not for you. Hindi para sa iyo. So the answer is no. Ang sagot ng babae, tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa harap ng kanilang Panginoon. Opo, Panginoon, kahit po yung tuta nakakatikim din naman ng biyaya pag may nalalaglag mula sa hapag. Sinabi ng Panginoon, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyari ang hinihingi mo. At noon di gumaling ang kanya anak. Can you imagine? The Lord Jesus Christ Himself already said no. Pero because of persistent prayer, constant pleading, the Lord changed His answer. Sabi ng Panginoon, granted, mangyari ang iyong kaloob. Mangyari ang kahilingan mo ayon sa iyong pananampalataya. So, dito natin makikita na ang Panginoon ay totoong nakikinig sa ating panalangin. Siyang Diyos na makapangyarihan, pero pambihirang pribilehiyo na tayo mga anak ng Diyos, tayo mga nilikha niya, ay makakalapit sa Kanya and actually present our hearts and lay down our hearts before Him. Pwedeng sabihan tayo ng Diyos na hindi. Pero He listens to our prayers. He sees our hearts. And if He wills it, pagka niloob ng Diyos, He says yes. Mangyari ang iyong kahilingan. Of course, there are moments and then nasasabihin ng Panginoon, no talaga. Pero if He says no, yan pa rin ang higit na makabubuti para sa atin. Sapagkat siya ang nakakaalam ng nakabubuti sa kanyang mga anak. But let us not forget, and let's always remember, na kalooban ng Diyos na tayo ay manalangin lagi sa Kanya. Sabi ng Panginoon, lahat ng humihingi ay binibigyan. Yung kumakatok, pinagbubuksan. Sabi ng Panginoon sa mga alagad niya, hanggang ngayon, wala pa kayong hiningi. Humingi kayo nang sa gayon, malubos ang iyong kagalakan. Kalooban ng Panginoon. Sabi ni James, kaya wala kayo kasi hindi kayo humingi. Humingi kayo. Naalala ko yung isang seminary student nung kinantyawan siya sapagkat merong siyang bagong sapatos na mamahalin. Alam nyo, hindi na lahat ng estudyante sa seminaryo o karamihan ng estudyante sa seminaryo walang pera. So, nakasuot siya ng isang mamahaling sapatos. Kinantyawan siya. Wow, ang ganda ng sapatos mo. Sagot niya, hindi kasi kayo nananalangin eh. Hindi kasi kayo humihingi. Humingi kayo para bigyan din kayo. Para sinabi ng Panginoon, humingi kayo. So it is God's will that we present our hearts. We ask, we request God to answer and hear our prayers. Kalooban ng Diyos yan. At the same time, we do not forget that God is sovereign. So, nagtitiwala tayo sa biyaya at kapangyarihan ng ating Diyos. So, again, as I close this, nais kong ipaalala muli sa atin. Ngayon, very limited tayo. Last week, marami-rami tayo. Meron tayo hanggang sa taas. The previous week, marami din tayo. Ngayon, restricted na naman tayo. Strictly speaking, 30% lang dapat ang laman. Ibig sabihin, dapat mga 30 to 40 lang tayo dito. And we cannot accommodate more. Pero,
we can come together online. So, gusto ko uli encourage kayo. I mean, every one of you. Every Wednesday, nagsasend tayo ng link sa TCBC group para manalangin tayo ng sama-sama. Gusto ko kayo encourage. Kung hindi nyo alam gumamit ng Zoom, magpaturo kayo sa mga anak ninyo. And join us. Let us pray together. Kalooban ng Diyos that we should always pray together. Katulad ni sinabi ko last week, there are moments that I'm tempted to stop the activity of church prayer, yung sama-samang prayer. But this is the will of God. So I'd like to encourage you again, join us, let us pray together, and then let us not give up dun sa discipline ng pananalangin. Sabi ng Panginoon sa Luke 18, huwag kayong manghinawa sa pananalangin. Let us persevere in prayer. So, ganun din ang nais kong sabihin. Let us keep and let us not give up in praying. You have to, kailangan may internet connection kayo, halimbawa sa Wednesdays. Pero, mag-load na lang kayo. Wala namang problema doon, di ba? Magkano lang naman yun. Mag-load kayo para maka-join kayo. It's parang meron yatang 50 pesos na load that you can actually join the prayer meeting. So, magsama-sama tayo, patuloy tayo manalangin at huwag nating isuko ang pananalangin. Kalooban ito ng Diyos at totoong nakikinig ang Diyos sa panalangin. Let me just give you an example kung gaano kasaya ang makatanggap ng answered prayer. Of course, kinikilala natin na pagka hindi ang sagot ng Panginoon, wala tayong magagawa. Pag no, no. Kalooban ng Panginoon yan. Pero last week, sa prayer meeting, last Wednesday, si Kuya Ed na ipinag-pray natin, nag-undergo siya ng heart operation, di ba? Major operation yun. The other week, pinakita ni Melissa yung kanyang video, pero si Melissa nagsasalita. Pero last Wednesday, si Kuya Ed mismo ang nagpasalamat at nagsalita at nagpapasalamat sa Diyos dahil okay siya. Kung kayo'y kabahagi ng pananalangin para sa Kanya, hindi matutumbasan ng kahit ano yung saya na makita niyo siya na tinugon ng Diyos ang ating panalangin sa Kanya. Pero kung hindi kayo kabahagi at hindi kayo nananalangin, kahit makita mong tinugon ng Diyos ang isang bagay, if you did not pray, if you are not part of it, you cannot share the joy. Kaya, if you're part of something, you're praying for something, at nakita niyong tinugon ng Diyos, pambihira yung kasiyahan ng tinutugon tayo ng Panginoon. Pero kung hindi kayo nananalangin, kahit meron ng ginawa ang Diyos, hindi kayo makarelate. So, I'd like to encourage you, be part of church prayer. Bahagi ito sa kalooban ng Diyos para sa ating lahat. That we as a family, we as a church, should always pray and experience and personally see the hand of the Lord working in the lives of our brothers and sisters. Makikita natin ang pagkilos ng Diyos at sama-sama tayo. Kahit iba ang ginawa ng Diyos, kahit iba ang tinugon ng Diyos, sama-sama tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. And that's something that we should all be able to share and experience. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa katotohanan na kayo ang Diyos na makapangyarihan. Kayo ang nasusunod, hindi kami. Pero niloob nyo pa rin na i-present pa rin namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Hindi man ninyo ibigay ang aming kahilingan, nagpapasalamat kami sapagkat kayo ang Diyos na nakakaalam ng mabuti, kayo ang Diyos na makapangyarihan, kayo talaga masusunod. Pero sa kabila nun, nagpapasalamat kami sapagkat nakikita din namin na tinutugon yung aming mga panalangin. At dahil dyan, nakikita namin, Panginoon, ang kasiyahan, ang kagalakan na ng nakatanggap ng pagtugon ninyo. At alam namin na kayo ay nakikinig sa amin. Kaya maraming salamat po. Panginoon, nais po namin ipanalangin ang bawat isa. Patuloy niyo pong hubugin sa amin ang pagiging mapanalanginin, ang pagtitiwala sa iyo, at ang pagtawag sa iyo sa lahat ng panahon, at maging ang pananalangin para sa ibang tao. At nawa, sa lahat ng iyong ginagawa, sa lahat ng iyong pakikinig sa aming panalangin, sama-sama din kami magpuri at magpasalamat sa iyo.
Muli, Panginoon, tanggapin po ang lahat ng papuri at parangal sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen.